Balot! Balot! Mainit pa! Sa bawat sigaw ni Tatay Ben, sumasabay ang ingay ng mga sasakyan at busina sa kahabaan ng riles. Bitbit niya ang mabigat na basket na puno ng balot at penoy, habang ang pawis ay bumabagtas sa kulubot niyang mukha. Ang kanyang tsinelas ay halos mapudpud na sa kakalakad. Ngunit may ngiti pa rin siyang daladala. Ngiting puno ng pag-asa. Sa kabilang dulo ng barong-barong, nakupo si Mira, 16 na taong gulang. Nag-aaral sa ilalim ng dilaw na liwanag ng lamparang halos maubos ang gaas. Ang hangin ay amoy usok at alikabok. Ngunit sanay na siya. Sa ibabaw ng lamesang gawa sa kahoy, nakakalat ang mga reviewer, papel, at lumang lapis na halos kasing iklina ng kanyang pasensya. Dumating si Tatay Ben. Pagod na pagod ngunit masigla. Anak, may tinira akong itlog para sa iyo. Niluto ko kanina bago ko umalis. Hindi siya lumingon. Ayoko na, Tay. Sawang-sawa na ako sa balot. Wala na ba tayong ibang makakain? Napayuko si Tatay Ben. Pasensya ka na, anak, ha. Bukas ay bibili ako ng isda kapag medyo maganda ang benta ngayong gabi. Ngunit mas lalo lamang nag-init ang ulo ni Mira. 25 ang puhunan niyo bawat piraso. Hindi ba kayo marunong magbasa ng presyo sa palengke? Ang bagal niyong kumita kasi wala kayong alam. Tahimik si Tatay Ben. Hindi siya marunong bumasa o sumulat. At alam iyon ni Mira. Pero kahit ilang beses siyang pinahiya, tanging ngiti at pagtitimpi ang sagot niya. Kinabukasan, sa paaralan, narinig ni Mira ang tawanan ng kanyang mga kaklase. Uy, si Mira, oh. Nakita ko yung tatay mo kagabi sa kanto. Nagtitinda ng balot. Kala ko rich kid ka. Sabi ni Carla, anak ng negosyante. Namula si Mira. Hindi ko tatay yun, no? Kung sino man yun, baka kamukha lang. Nagtawanan ng lahat. Masakit sa kanya. Ngunit mas masakit na amining totoo. Pag-uwi niya, nadatnan niyang inaayos ni Tatay Ben ang sarang lampara. Nakasalampak sa sahig. Hawak ang munting ilaw na nagbibigay liwanag sa buong barong-barong. Anak, maaga kang umuwi ata ngayon. Kumain ka muna, anak, ha. Hindi siya nakapagtimpi. Tigilan niyo na nga yung balot-balot na yan, Tay. Nakakahiya. Wala akong may pagyabang si school dahil sa inyo. Napahinto si Tatay Ben. Hawak pa rin niya ang lampara. Nanginginig ang kamay. Mira, pasensya ka na, anak, ha. Hindi ko naman ginustong... Ginusto nyo. Kung marunong lang sana kayong magbasa, marunong sumulat, baka hindi tayo ganito kahirap. Nakakahiya kayo, Tay. Tumahimik ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng huni ng kuliglig at ang mahinang paglagitik ng lampara. Hindi sumagot si Tatay Ben. Dahan-dahan niyang inilapag ang lampara sa mesa. Umupo sa sulok at tumingala sa kisame na mayroong butas. Sa kanyang mga mata, mayroong luhang pinipigilan. Habang si Mira ay nakadama ng kirot, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Pagkalipas ng ilang minuto, marahang tumayo si Tatay Ben. Kinuha muli ang basket ng balot at muling lumabas. Bago siya tuluyang lumakad sa dilim, narinig ni Mira ang mahinang bulong ng ama. Salamat pa rin po, Panginoon. Kasi may anak pa akong umuwi kahit galit siya sa akin. At sa gabing iyon, habang nakatingin si Mira sa papalayong anino ng kanyang ama, hindi niya alam. Nagsisimula ng mabuksan ang mga lihim na matagal nang iniingatan sa kanilang buhay. Lumipas ang ilang araw at tila lalong lumayo ang loob ni Mira sa kanyang ama. Kapag umuwi si Tatay Ben galing sa pagtitinda,
Lagi na lamang nitong natatagpo ang tahimik si Mira. Nakikinig ng musika sa cellphone. Ayaw makipag-usap. Tuwing kukumustahin siya, tanging malamig na, Ayos lang. ang palagi niyang sinasagot. Sa paaralan, tuluyan niya nang itinago ang katotohanan. Kapag tinatanong ng guro o kaklase kung ano ang hanap buhay ng kanyang mga magulang, mabilis niya itong sinasagot. Yung tatay ko nasa probinsya. Nagtatrabaho sa construction. Yung nanay ko naman ay wala na. Sinundan iyon ng ngiti. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, may mabigat na hiya at paninikip ng dibdib. Isang araw, nahuli siya ng guro niyang si Miss Felina Cruz na tahimik na umiiyak sa likod ng silid matapos pagtawanan ng mga kaklase. Lumapit si Miss Felina at marahang nagsalita. Mira, alam kong may babigat kang dinadala. Pero tandaan mo, iha, ang pinanggalingan mo, kahit kailan ay hindi mo dapat na ikahiya. Yun ang dahilan kung bakit ka naririto ngayon sa mundo. Napangiti si Mira, ngunit sa loob niya, mas lalo lang siyang napuno ng pagkalito. Paano niyang tatanggapin ng isang ama na hindi marunong bumasa ng pangalan niya? Kinagabihan, habang naglalaba siya, narinig niya sa labas ang mga tambay na nangaasar. Aba, si Mang Ben oh. Hanggang ngayon balot pa rin ang tinda. Hindi pa rin marunong magbilang. Siguro, yung anak niya, tinatago siya sa school. Nakakahiya kasi. Napatigil si Mira. Naririnig niya ang mga halakhakan at ang tahimik na sagot ng kanyang ama. Ganun talaga. Trabaho lang naman to. Pangtusto sa anak ko. Ngunit imbes na ipagtanggol ang ama, mabilis siyang pumasok sa loob, tinakpan ang kanyang tenga, at pagkatapos ay humiga. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magalit, pero hindi niya alam kung kanino. Sa ama ba na tila hadlang sa mga pangarap niya? O sa sarili niyang hiya na unti-unting kinakain ng kanyang puso? Kinabukasan, pag-uwi ni Tatay Ben, may dala itong lumang sapatos na nakuha raw sa ukay-ukay. Anak, tignan mo. Medyo luma na pero matibay pa naman. Para sa graduation mo, anak. Baka sakaling magamit mo. Hindi siya tumingin. Hindi ko kailangan yan, tay. May bibili na lang akong bago. Baka pagtawanan lang ako sa pagsusuot ko niyan. Tumango si Tatay Ben. Pilit pa rin ngumiti. Sige anak. Ang gusto ko lang naman ay may maisuot ka. Pagkatapos, baraan siyang lumapit kay Mira. Iniabot ang isang nakatiklop na papel. Anak, pakisulat mo nga ang pangalan ko dito. Kailangan daw kasi sa munisipyo. Hindi ko kasi alam kung tama ba ang spelling ko. Sa sandaling iyon, napatingin si Mira sa mga mata ng kanyang ama. Puno ng kababaang loob at pag-asang sana kahit papaano ay mapansin siya. Pero ang sagot ni Mira ay malamig. Tay, turuan niyo na lang ang sarili niyo. Hindi habang buhay akong magsusulat para sa inyo. Tumango si Tatay Ben. Tahimik, sabay lumabas ng bahay. Sa labas, binuksan niya ang maliit na basket ng balot at nagsimulang mag-ayos ng paninda. Habang naglalakad siya papalayo, narinig ni Mira ang mahina niyang bulong. Hindi ako marunong magbasa, pero marunong akong magmahal. At sa gabing iyon, habang nag-iisa si Mira, parang sumisiksik sa dibdib niya ang mga salitang iyon. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Sabado ng umaga, maaga pa lamang ay nagsimula na si Mira sa paglilinis ng kanilang maliit na barong-barong. Abala siya sa pag-aayos ng mga lumang gamit habang wala ang kanyang amang si Tatay Ben na muling lumabas upang magtinda ng balot. Habang pinupunasan niya ang alikabok sa ilalim ng papag, napansin niya ang isang lumang kahon na natatakpan ng lumang kumot. Maputik, puno ng alikabok at tila matagal nang nakatago. Sa likod ng kahon ay may nakasulat sa lapis. Huwag bubuksan. Hindi mapigilan ni Mira ang kuryosidad. Maingat niyang binuksan iyon. At agad siyang sinalubong ng amoy lumang papel at damit na matagal nang hindi nahawakan.
Sa loob ay may ilang gamit. Isang kumot ng sanggol na mayroong bordang titik na MC. Isang lumang litrato ng isang batang babae na nakangiti. At isang pulang sobre na may nakasulat na pangalan. Para kay Mira Clara. Dahil doon ay napakunot ang noon ni Mira. Mira Clara? Hindi ba Mira de la Peña ang pangalan ko? Nanginig ang kanyang kamay habang binubuksan ang sobre. Doon niya nakita ang isang gusot na papel. Tila bahagi ng isang lumang birth certificate. Ngunit hindi malinaw ang mga detalye. Ang apelido ay Vergara. Ang pangalan ng ina ay Clara Vergara. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Vergara? Sino yun? At bakit hindi de la Peña? Habang tumatakbo ang isip niya, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Tatay Ben. Pawisan. Bitbit ang basket ng balot. Ay anak, maaga ka palang naglinis. Hindi pa nakakatapos ang kanyang salita nang mapansin niya ang kahon sa sahig. Bigla siyang napatigil. Parang may natuklasang kasalanan. Ano to, Tay? Tanong ni Mira. Nanginginig ang tinig. Bakit may ganito? Sino si Clara Vergara? Tahimik. Hindi makatingin sa mga mata si Tatay Ben. Mira, hindi mo dapat binuksan yan. Mahinang sabi niya. Bakit, Tay? Anong tinatago niyo sa akin? Uminit ang dugo ni Mira habang hawak ang papel at litrato. Sabihin niyo sa akin, sino ako talaga? Lumapit si Tatay Ben. Nanginginig ang kamay. Anak, hindi mo pa kailangang malaman sa ngayon. Hindi ko kailangan malaman. Karapatan kong malaman kung sino ako. Sabi niya. Nangingilid ang luha dahil sa galit at sobrang pagkalito. Tahimik si Tatay Ben. Tila nilunok niya ang sariling dila. Pagkaraan ng ilang sandali, umupo siya sa bangko at marahang nagsalita. Anak, totoo, hindi kita tunay na anak. Para siyang tinamaan ng kidlat. Natigilan si Mira. Nakatulala sa kanyang ama. Napulot lang kita. Isang gabing umuulan noon sa tabi ng estero. Sanggol ka pa lamang noon, anak. Nakabalot ka sa kumot na yan. Walang iniwang pangalan. Walang papel. Walang kahit na ano. Tanging yang kumot lang ang kasama mo. Hindi ako naniniwala. Kung napulot niyo lang ako, bakit nandito ang mga papeles na to? Sino si Clara? Nanginginig si Mira. Tumulo ang luha ni Tatay Ben. Yan din ang tanong ko sa sarili ko. Isang gabi, anak, ay lumapit na matandang babae sa akin. Iniabot ang sobre. Sabay sabing, Kung gusto mong malaman ang pinagmulan niya, itago mo ito. Darating ang tamang oras. Tahimik. Tanging tunog ng ulan sa bubong ang maririnig. Si Mira, hawak pa rin ang papel. Halos hindi makahinga. Hindi niya alam kung iiyak o sisigaw. Ang lalaking kinilala niyang ama ay hindi pala niya ama at hindi niya kaano-ano. Kaya pala, Bulong niya sa sarili. kaya pala parang ang layo ko sa inyo. At bago makapagsalita si Tatay Ben, tumakbo si Mira papalabas. Dala ang sobre. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang matinding pagkalito. Isang halong galit, sakit, at takot na hindi niya alam kung saan dadalhin. Mabilis ang pagtakbo ni Mira sa madilim na eskinita. Hawak pa rin niya ang pulang sobre, ang papel, at ang litrato ng batang babae. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam lamang niya ay kailangan niyang makalayo. Umulan ng malakas. Marahang sinasabayan ng langit ang bigat ng kanyang dibdib. Sa ilalim ng waiting shed, humagulgol siya. Paulit-ulit na sinasabi sa sarili. Hindi ko pala alam kung sino ako. Lahat ng buhay ko ay kasinungalingan lang. Pag-uwi niya, tahimik ang bahay. Naroon si Tatay Ben. Nakaupo sa may papag. Hawak ang lumang lampara na tila ilaw na lamang ng kahapon.
Pagkakita kay Mira, agad siyang tumayo. Anak, salamat at umuwi ka. Natakot ako kanina. Hindi siya sumagot. Tumitig lang siya. Puno ng tanong at galit. Sabihin niyo na lahat, Tay. Mariin niyang sabi. Ano pa bang hindi ko alam? Huminga ng malalim si Tatay Ben. Parang inipon niya ang lakas ng lahat ng taon na lumipas. Anak, noong gabing umuulan, halos 17 taon nang nakakalipas. Naglalako ako noon ng balot. Madilim, walang tao. Sa may ilalim ng tulay ay may narinig akong iyak ng sanggol. Tila muling bumabalik sa alaala ni Mang Ben ang gabing iyon. Ang lamig, ang gutom, at ang mahinang tinig ng isang sanggol na tila humihingi ng tulong. Nilapitan ko at nakita kita, anak, nakabalot sa kumot na may borda na MC. Nilagay kita sa basket ng balot ko at dinala pa uwi. Naisip kong ipaalam sa mga pulis. Pero may takot ako. Wala akong kaalam-alam. Wala akong pera. At wala akong kakampi. Ang alam ko lang ay kailangan mong mabuhay. Tumingin siya kay Mira. Nangingilid ang luha. Lumipas ang mga araw, anak. Walang naghahanap sa'yo. Walang lumapit. Kaya pinalaki kita bilang sarili kong anak. Wala akong asawa. Wala rin akong pamilya. Tanging ikaw lamang. Ngunit sa halip na mantig, napuno ng galit si Mira. Ginawa niyo akong kasinungalingan. Pinalaki niyo akong walang katotohanan. Kaya pala palagi akong naiiba. Kaya pala lagi akong pinagtatawanan ng mundo. Lumapit si Tatay Ben. Pilit na inaabot ang kamay niya. Anak, hindi ko sinasadya. Gusto ko lang na magkaroon ka ng tahanan. Gusto kong maramdaman mong may nagmamahal sa'yo kahit hindi kita kadugo. Ngunit tinabig siya ni Mira. Hindi ko kailangan ng awa niyo. Ang kailangan ko ay katotohanan. At hindi niyo yun naibigay. Tumakbo siyang muli papalabas. Hindi man lamang nagpaalam. Ang ulan ay muling bumuhos. At sa bawat patak nito, tila kasabay ang pagguho ng lahat ng pinaniniwalaan ni Tatay Ben. Pagkaalis ni Mira, lumapit si Aling Rosenda sa bahay ni Tatay Ben. Nakita ko si Mira. Umiiyak. May daladalang sobre. Nasabi mo na ba? Tumango si Ben. Mabigat ang boses. Wala akong may tago, Rosenda. Pero sana, kahit galit siya, balang araw ay maintindihan niya na minahal ko siya. Hindi dahil kailangan ko ng anak, kung hindi dahil may batang umiiyak na kailangan na mahalin. Sa labas, patuloy ang ulan. At sa dilim ng gabing iyon, ang ilaw ng lampara ni Tata Ben, ang tanging saksi sa pagmamahal na pinili niyang itago. Isang katotohanang ipinanganak sa sakripisyo. 3 araw nang hindi umuwi si Mira. Bitbit lamang niya ang pulang sobre, ang litrato ng sanggol, at kaunting perang inipon niya mula sa mga project allowance sa eskwela. Walang direksyon, pero may isang tanong na paulit-ulit sa isip niya. Sino si Clara Vergara? Sa unang pagkakataon sa buhay niya, wala siyang gustong makita kung hindi ang katotohanan, kahit pa ito ay masakit. Humingi siya ng tulong kay Miss Felina, ang guro niyang matagal nang nagmamalasakit sa kanya. Pagkarinig ng kwento, agad siya nitong tinulungan. Nabanggit mo, Clara Vergara? Parang pamilyar yan. Sabi ng guro habang nagbubukas ng laptop. May nabasa akong artikulo dati patungkol sa batang nawala sa Maynila. Anak daw ng dalagang nagngangalang Clara Vergara. Maglalabing 7 taon nang nakakalipas. Parang kinuryente si Mira. Maglalabing 7 taon? Ako rin. Malapit na akong maglabing 7 taon. Natunto nila ang address mula sa isang lumang online archive. Barangay San Vicente, Tayuman, Manila. Kinabukasan, maagang bumiyahe si Mira. Dala ang mga dokumentong nakuha niya sa bahay. Habang nasa jeep, pinagmamasdan niya ang mga dumaraang tao. Magulang na may kasamang anak
Mga batang umiiyak, mga amang humahawak sa kamay ng kanilang mga anak habang tumatawid. Naramdaman niyang parang siya'y nasa pagitan ng dalawang mundo. Ang mundong iniwan niya at ang mundong gusto niyang pasukin. Pagdating sa tayuman, nagtuloy siya sa barangay hall. Pasensya na po, pero hinahanap ko po si Clara Vergara. Mahina niyang sabi. Tinignan siya ng matandang sekretary at pagkatapos ay tumango. Si Ma'am Clara. Diyan lang sa kabilang kanto nakatara. Social worker siya ngayon. Mabait na babae. Laging abala sa pagtulong sa mga batang lansangan. Mabilis ang tibok ng puso ni Mira. Pagdating sa opisina, nakita niya ang isang babae na may maamong mukha. Naka-uniforme ng light blue blouse at nakangiting nag-aabot ng pagkain sa mga batang palaboy. Salamat po, Ma'am Clara. Sigaw ng isang bata habang tumatakbo papalayo. Napatigil si Mira. May kung anong pamilyar sa ngiti ni Clara. Malumanay. Puno ng lambing na para bang ilang ulit na niyang nakita sa salamin. Hindi niya alam kung papaanong lalapit. Ngunit biglang lumapit ang isang binatang lalaki. May bitbit ng mga folder. Ma, ito na po yung mga papeles na pinapirmahan nyo. Nang magtagpo ang mga mata nila ni Mira, agad siyang napatingin sa lalaki. Hello. Bati nito. Ako nga pala si Marco Vergara. Hindi ka agad nakasagot si Mira. Ang apelyido niya ay Vergara. Hi, ako nga pala si Mira. Sagot niya, halos hindi marinig. Napangiti si Marco. Volunteer ka rin po ba? Bago ka lang rito, no? Pwede kitang itour mamaya kung gusto mo. Ngumiti si Mira. Pilit, habang pinipigil ang luha. Oo, siguro. Habang nag-uusap sila, lumapit si Clara. Marco, sinong kasama mo? Tanong ng ina. Ma, si Mira po. Gusto raw niyang tumulong sa center. Ngumiti si Clara. At sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Ang mga mata ni Mira ay puno ng luha. At ang mga mata ni Clara, biglang nagbago ng anyo. Tila may pagkabigla at pagkalito. Sa kanyang pulso, napansin ni Clara ang suot ni Mira. Isang lumang forselas na mayroong initial na MC. Namutla siya. Bahagyang napaatras. MC? Bulong niya. Hindi. Maaari ba? Ngunit bago pa siya makapagtanong, ay nagpaalam na si Mira. Babalik po ako bukas. At habang lumalakad siya papalayo, ramdam niya sa likod ng kanyang balikat ang titig ng babaeng tila nakakita ng multo mula sa nakaraan. Magdamag na hindi nakatulog si Mira. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan niya ang mukha ni Clara. Ang mga mata, ang tinig, at higit sa lahat, ang biglang pagbabago ng ekspresyon nito nang makita ang kanyang pulseras. Kinabukasan, bumalik siya sa center, dala pa rin ang pulang sobre. Pagdating niya, ay naroon si Marco. Ngumiti ito kaagad. Uy, bumalik ka. Sabi na nga ba nagustuhan mo rin dito. Ngumiti lang si Mira. Nasaan si Ma'am Clara? Nariyan po ba? Teka, tatawagin ko. Sagot ni Marco. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Clara. May hawak na tasa ng kape. Mira? Mahinaon itong sabi. Pumasok ka muna. May gusto akong sabihin. Umupo sila sa loob ng maliit na opisina. Tahimik, ramdam ni Mira ang kabog ng kanyang dibdib. Habang si Clara naman ay tila hirap makapagsimula. Mira? Bungad ni Clara. May tatanungin ako sa'yo. Saan mo nakuha ang pulseras na suot mo? Marahang tinitigan ni Mira ang kanyang pulso. Matagal ko na po itong suot. Sabi ni tatay ko, kasama raw ito nang makita niya ako sa ilalim ng tulay. Wala akong ibang alam. Biglang napaiyak si Clara. Tinakpan niya ang bibig. Nanginginig ang mga kamay. Diyos ko. Bulong niya. Yan ang pulseras na isinabit ko sa anak kong nawala.
Halos 17 taon nang nakakalipas. Anak, ikaw si Mira Clara. Ikaw ang batang matagal ko nang hinahanap. Napatigil si Mira. Parang huminto ang mundo. Ang hangin, ang ingay sa labas, lahat ay tila naglaho. Hindi totoo. Nanginginig niyang sabi. Kung totoo yan, bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako pinabayaan? Humagulgol si Clara. Hindi kita sanudyang iwan, anak. Noong gabing iyon, hinabol ako ng lalaking nangako ng kasal, pero niloko lang ako. Dala-dala kita noon, anak. Sanggol ka pa lamang. Tumatakbo ako sa ulan at nadulas ako sa kalsada. Nang magkamali ako sa ospital, wala ka na. Sinabi ng mga tao, may kumuha raw sa'yo, pero walang nakakita kung sino. Hindi ko sila naiintindihan ng mga oras na yon, sapagkat sa totoo lang, nawala ang aking alaala. Kaya hindi kita nahanap kaagad, anak. Ilang taon pa ang lumipas bago ako tuluyang gumaling. At may nakapagsabi sa akin na ang tanging nakakaalam lang kung nasaan ka ay ang aking yaya noon, na si Aling Marsing. Siya raw ang may alam kung sino ang lalaking nakakuha sa'yo. Pero hindi niya ito sinabi sa akin kaagad, sapagkat wala ako sa tamang kaisipan noong mga panahon na yon. Hanggang sa pumanaw na lamang si Aling Marsing, 1 taon makalipas mula nang mawala ka, anak. Kaya para bang nawalan na ako ng pagkakataon para mahanap ka. Matapos bumalik ang lahat ng aking alaala, makalipas ang 10 taon. Kaya ito ang ginagawa ko ngayon, anak. Tumutulong ako sa mga batang lansangan para lamang kahit papaano maibsan ang lungkot na aking nararamdaman. Salamat sa nagampon sa'yo. Salamat dahil niligtas ka niya. Marahil ay mabuti siyang tao. Halos mamula-mula ang mga mata ni Mira. Tila muling nabasag ang puso niya. Ngunit ngayon, hindi na galit ang nararamdaman niya, kung hindi hiya, lungkot at pag-unawa. Pero ipinahiya ko po siya. Bulong niya. Sinaktan ko siya ng mga salitang hindi ko na mababawi. Lumapit si Clara. Hinawakan ang kamay niya. Anak, hindi pa huli ang lahat. Ang pagpapatawad ay hindi laging hinihingi. Minsan, kusa nating ibinibigay kung gusto mong mapatawad. Umuwi ka, anak. Yakapin mo siya bilang tumayong ama para sa'yo. Sabihin mo lang ang totoo. Tumango si Mira. Umiiyak. Salamat po. Ngumiti si Clara habang pinupunasan ang luha ng anak. Ang mahalaga, natagpuan na kita. At sa puso ko, kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang munting sanggol na naiwan ko sa ulan. At ngayon, muling bumalik sa akin. Tanghaling tapat, tahimik ang maliit na barong-barong sa gilid ng kalsada. Si Tatay Ben, payat at maputla, nakaupo sa harap ng bahay. Tahimik na nililinis ang mga balot. Malungkot at mahina ang katawan. Marahil dahil sa pag-aalala kay Mira. Sa tabi niya, nakatambak ang ilang perasong papel. Makapagsusubok niyang matutong bumasa at sumulat. Sa itaas ng papel, nakasulat ng pautal. Para kay Mira, mahal na mahal kita. Mula sa hindi kalayuan, dahan-dahang lumapit si Mira. Hawak niya ang lumang pulang sobre. Ang parehong sobre na minsan niyang itinapon at pinagmulan ng galit. Ngayon, yun na rin ang magsisilbing tulay ng kanyang paghingi ng tawad. Tay? Mahina niyang tawag. Nang marinig ni Tatay Ben ang kanyang tinig, napalingon ito, parang hindi makapaniwala. Mira? Anak? Lumapit siya, nanginginig. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, diyakap ni Mira ang ama. Mahigpit, buong luha, walang salita. Tay, patawarin niyo po ako. Humikbi siya. Ang dami kong nasabing masasakit na salita. Ang dami kong maling akala.
Ang dami kong panahon na ikinahiya kayo. Pero ngayon, gusto ko pong sabihin, maraming salamat po. Dahil kahit hindi tayo magkadugo, ay minahal niyo pa rin po ako ng totoo. Hinaplos ni Tatay Ben ang buhok niya. Nanginginig ang boses. Anak, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Sa bawat araw na kasama kita, sapat na yon para sabihin kong pinagpala ako. Wala akong ibang hiling kung hindi makita kang masaya, anak. Habang sila'y magkayakap, ay dumating si Clara, nakasuot ng simpleng damit, bitbit ang maliit na supot ng pagkain. Pagkakita sa kanila, napahinto siya at napangiti sa gitna ng luha. Kayo po ang umampon sa anak ko? Tanong ni Clara habang nakangiti. Makikita sa mga mata niya ang pasasalamat. Maraming salamat po sa pag-aalaga sa anak ko. Tumayo si Mang Ben, bahagyang yumuko. Hindi ko ginusto ang palitan ng lugar mo, ma'am. Natagpuan ko lang talaga siya noong gabi na yon na umuulan at kailangan niya pong mailigtas. At mula noon, parang hindi ko na po siya kayang bitawan. Itinuring ko po siyang parang tunay kong anak at minahal ko po siya ng totoo. Lumapit si Clara at hinawakan ang kamay niya. Wala po kayong kailangang ipaliwanag. Kung wala po kayo, baka wala na rin po siya. Ibinigay mo sa kanya ang buhay na hindi ko nagawang ibigay. Ngumiti si Mang Ben. May luha sa mga mata. Hindi ko man po siya nabigyan ng marangyang tahanan at buhay. Sana po ay naibigay ko man lamang ang pag-ibig na totoo. Tumango si Clara. Maraming salamat po. Yun po ang pinakamahalaga. Nakaharap ngayon si Mira sa dalawang taong nagmahal sa kanya sa magkaibang paraan. Tay, Nay, kayo ang mga dahilan kung bakit ako buo ngayon. Hindi ako pipili sa pagitan ninyo. Dahil kayong dalawang nagbibigay ng kahulugan sa salitang pamilya. Humagulgol si Clara at niyakap silang dalawa. At doon, sa gitna ng init ng araw at sa ilalim ng lumang bubong, nagsanib ang dalawang mundong matagal nang pinaghiwalay ng tadhana. Pagkaraan ng ilang buwan, nagsimula si Mira sa kolehiyo. Kumuha ng kursong psychology. Madalas siyang makitang kasama ni Marco sa mga outreach program. Tumutulong sa mga batang lansangan. Tuwing uuwi siya, lagi siyang may dalang balot para kay Tatay Ben. Simbolo ng pagmamahal na minsang kanyang ikinahiya. Ngunit ngayon ay pinagmamalaki niya na ito'y bahagi ng kanyang pagkatao. Napag-alaman niyang si Marco ay kapatid niya sa kanyang ina, sa pangalawa nitong asawa. Hindi niya na hinanap pa ang kanyang tunay na ama, sapagkat para sa kanya, walang ibang papalit sa pagmamahal ni Tatay Ben. Ito lamang ang tanging tatay niya, na nagmahal sa kanya ng tunay at sumuporta sa kanya, kahit pa ito'y hirap na hirap sa buhay. Kaya naman ipinangako niya sa kanyang sarili, na kapag nakapagtapos siya ng pag-aaral, bibigyan niya ng maayos na buhay ang kanyang itinuring na ama. Madalas ay nakakasama ni Mira si Tatay Ben sa pagtulong sa mga batang lansangan. Hindi na rin ito nagtitinda ng balot, sapagkat ito'y tumutulong na lamang sa kanilang outreach program na sinasahuran naman ng maayos ng kanyang inang si Clara. Masaya si Tatay Ben sapagkat natagpuan na ni Mira ang kanyang ina at palagi niyang nararamdaman na mahal siya ng kanyang anak na si Mira, bagay na hindi nito ipinaparamdam noon. Ngayon ay para silang isang buong pamilya, kasama si Marco, pati na rin ang mabuting asawa ni Clara, na tumanggap rin naman kay Mira ng buong puso. Sino nga bang mag-aakala na ang amang ikinakahiya noon dahil sa pagtitinda ng balot, ngayon ay ipinagmamalaki dahil sa kanyang hindi matatawarang pagmamahal, pagsasakripisyo at pagiging ama sa isang batang hindi niya kaano-ano, pero itinuring niyang parang tunay na anak.
Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, yaman o pinag-aralan. Ito ay nasusukat sa pagmamahal na walang kondisyon, sa sakripisyong tahimik, at sa pagpapatawad na bukal sa puso. Sa huli, ang pinakamahalagang bagay ay hindi kung sino ang nagluwal sa atin, kung hindi kung sino ang hindi kailanman sumuko sa atin at nagmahal ng totoo. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.